Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldoning biyernes. Keniking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM. Ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Ako po, Tita Doris. Back to Miss Doris. Dinig mo kami kahapon ni Father Bong? Hindi masyado kasi nasan ba ako nun? Lumabas ako, no? Pero, yan, hindi ko na kayo... At tuwan-tuwa ako nandiyan si Father Bong. Oo. Tagal nang wala ni Father Bong na nakikipagkwentuhan. Mm-hmm. Pero nag-text yung mga nasa kumbento niya at sinabing nag-guest daw pala yung boss nila. Oo. Hindi man lang niya sinabi kasi hindi naman niya alam na mag-guest siya. Biglaan lang yun eh, no? Oo. Kaya love forever ko yan si Father Bong. Naku, yung mga... Kasi madaling haga. Baka mag-text yung mga iba mong love forever. Alam naman nilang lahat na love forever ko forever. sila. Oo. Okay. Kanya-kanyang reason. Mm-hmm. Okay. Kasi marami tayong texters. Kasi, Karen, nadinig ko. Si Father Bong pala ang love forever lahat mo. naman sila. Okay, sige. Huwag nang magselos. Lahat ng Katoliko love of mo. course. Yan. Kaya of course. tayo nandito sa Kwentuhang Yun Katoliko. nga lang, pati yung expressions of love, iba-iba. Yun yung discussions kahapon. And the other day, yung mga expressions of this and that. Yung expressions of love, iba-iba din. Kung minsan, kailangan ng gentle. Feeling niya, yung nanay yata niya, hindi siya ina-appreciate o hindi siya minamahal. Pero pag kinuwento mo naman, uy, pinagluluto ka pa naman ng breakfast at yung baon mo dinadala sa school. Yes. Araw-araw. If that is not love, I don't know what it is. Oh, yeah. So, yung magkaiba ang kanilang language. Oo. Tapos, kung minsan kasi may need yung iba na, eto, di ba yung may mga bata kailangan araw-araw sinasabihan mo ng I love you. May mga batang kahit hindi mo sabihin, alam nila. Yes. May mga batang kahit paano mo ipakita, kung hindi explicit yung pagsabi, hindi nila makuha. So, kaya lang, limitado din yung mga magulang. Ako specifically, yung inabutan ko pa kasi yung mga matatanda, yung mga lolo-lola, no, na hindi talaga yan nagsasabi ng I love you. Hindi ka sasabihan ng apo ko o anak ko, kaluguranda ka. Ay, hindi. Part ba yun ng pagiging conservative? Siguro, or culture at that time, di ba? Yung hindi ganun yung language of love nga nila. Pero mama, sakto pala, no? Buti na lang yun na nag-intro mong word. February naman kasi ngayon. Exactly. Kaya pala talagang dapat love ang ating simula, no? Okay. Although, hindi romantic love yung ating... Yes, hindi pa naman. Part of catechesis pa rin eh. Tapos yung part of the discussion din, pag languages of love, how do you show your love for your church? O yun, isa pa yun. Yung kwento namin ni Father Bong kahapon, yung mga pagtuturo. Tapos may kwento siya, yung nung nasa Vietnam daw sila for a workshop. Ay, sabi niya hanggang college, may catechesis. So yung mga students pumupunta sa simbahan in the evenings. Parang 5 to 7 p.m. yata. May 2 oras na catechesis. Kaya lang yung pinag-iba nga, minority sila doon eh. Kaya di ba usually pag minority, lalo na kung feeling mo api ka, you band together and you do things na, yan, part of the expression of love for the church. Tayo dito, ano nga ba yung expression of love for the church natin? Marami rin, di ba? Yes. So yung kagabi, yung discussion namin sa parokya, yung King Parokya, kami ni Father Pep yung nagsingit tayo talaga ng episode kasi maraming nagtatanong, di ba? Parang pare-pareho yung kinukwento ng mga parokya na naging featured, pero iba-iba yung halos pare-pareho, tama. Pero pag pinakinggan daw, it's always fresh. Ay, ganito palang ginagawa doon. Ay, iba dito sa ganun. Pero sabi nga namin, may elements talaga. So, yung mga elements na yun. Doon sila parang pag iba-iba yung kanilang implementation eh. Pero isa yung, parang yung kung pupunta ka sa ganito, iba-iba lang yung daan. So may formation, may liturgy, may
leadership, etc., etc. So, 8 yung na-discuss. So, I hope yung mga listeners natin naintindihan kahit papano. Pero yun nga yung beauty. Ay, ano yan? Unity in diversity. Kasi, Ayan, oo. ano yan, Miss Doris, di ba? Pag sinabi mong unity in diversity, feeling ko yung mga tropical rainforest, namumulaklak, kaganda ng yung expressions or in a flower field. Different colors, but they're all flowers. Yes. Anyway, ngayong araw na to, i-discuss natin yung may iilang expressions of love. Siguro, Miss Doris, be ready kasi tatanungin kita. Kunyari, sa organization ninyo. Okay. Paano yung expression of love for the church, for the members, for the community, at kung saan man kayo mapadpad. Kasi tulad ng kwentuhan natin kanina, naalala ko yung mga sabi ng mami ko nung panahon nila. Di ko katatapos lang ng giyera siguro nun. Binuko yung mga kasi mga auntie ko daw mga members ng Legion of Mary. Tapos yung kinukwento ni mami nun, pag nagkukwento ka, halos pareho halos walang pinag-iba. Although, of course, nag-iba yung panahon, nag-iba yung sitwasyon, pero yung visit the sick, kesyo ganyan-ganyan. Pare-pareho Ano to? Expression of love ba ito? And an expression of love for the neighbor and for the church. Tanungin natin yung ating mga listeners. Ayan. So, sabihin natin sa kanila ang ating mga text line number. Yes, sige. Okay, ma'am. For Smart, it's 0918-351-8282. For Globe subscribers, it's 0915-954-1303. And for Sun, it's 0923-231-4124. Ma'am. Yes. Text nila po rin kayong questions, comments, or pakibat kayo ning kutangay ni. Ikayo po, nano yung expression of love you para kayong Santa Iglesia o para kayong parokya, para kayong community. Nano yung expression of love you on this month of Valentine's month? Alin naman po romantic love in katamong ikwento. Kwento tayo naman yung expression of love tamo para katamong Santa Iglesia. Sunduta mo po in katamong pipagkwentuan kay bat daring adwang paganaka ang popong metong kanta, One More Gift. Mayap abak, Mayap paugtu, Mayap abeng, ini ing Bright Light News. Santo Papa, Mika Kapanawsan, Santa Iglesia, Penimunan, Habagat, Pasibayong Pauranon, Biyaya Liwang Palita, King Mapilog a Pampanga, Ampon Santa Iglesia. para karing kabalen ampon talasalpan tayo. Pakibalwan la ring impormasyon, akinalap ta ring DWBL-FM 91.9 News Team, King Bright Light News. Pakiramdaman balang Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ning abak, alas 12 ning ugtu, alas 3:30 ning gatpanapon, ampon alas 6 ning bengi. Kaya Berichin Nugid, ampon Sherwin Limson. Bright Light News, Kenimu King DWBL-FM 91.9. Agpang kang Arsobispo Florentino Lavarias, King Dake ning kayang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The Church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang dilingan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Puntalan tayo, dan kapag ang pakakalunin. Pasyalan tayo, pero stali daw kita. Let us allow them to teach us how to be a church of the poor. Pasyalan tayo. Because after all, the church is not about money.
or about moneyed people. No. Not even about manhid people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banuan ning parokya, agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabian ing biye king parokya. Balikan tamo ing nilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawanda king kasalukuyan, ampon nano ing talindoda king daratang apanawon. Kapatad, dinan tayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya. Balang Martis, ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi, Kenny King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando. Bright FM 91.9. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary of living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace, if there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Grant me serenity around are mere reflections of what's within me. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, grant me serenity, as gentle as your children's laughter. Kenny, tamo pa mo rin po, syempre, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, inkay katamong Archdiocesan Radio Station. May balik tamo po king pisasabyan tamong expressions of love. Pero syempre, love for the Holy Catholic Church, Holy Mother Church. Sabi nga ng isa kong alaga. Parang bigla akong may naalala dun sa nung nagsalita ka nun. Ako rin, nagugulat ko minsan sa kanilang mga for Holy Mother Church. Aba, yung mga natututunan tong mga to. Di ba? Yung mga, I will, ganyan-ganyan. Yung devotions daw nila, yung kesyo, ganyan-ganyan.
Which brings us back to, paano nga ba? Expressions of love. Kayo, Miss Doris, kung organization, kayo, di ba, sa Legion of Mary, may charism ay pwedeng pakiulit kasi mukhang matagal na nung sinimulan natin yung intro. Ano nga ba yung special charism ng inyong organization, the Legion of Mary? Ayan. Ayan, talagang charism talaga, no? But I think it connects with the question we had po, no? Na yung parang ano yung expression, di ba? Yung devotion, no? But of course, yung aming kasing sabihin ng object of the Legion of Mary is the sanctification of each member, diba? Through, of course, doing the apostolate work in union with Mary. Yun. Kaya parang yung word na devotion, talagang tamang-tama yan sa amin. Parang kasi devotion, ayun na, makikita mo na kasi siya dun sa aming 4 basic standing instructions. No? Instructions, so, okay. Yeah, na parang 1, 2, 3, 4. I think na-mention ko na yun nga po, Ma'am Karen, before, no? Pero like, yung number 1 namin is the regular and punctual attendance, di ba? Makikita mo dun yung yung perseverance, no? Na kailangan magpursigi. Oo, di ba? Magpunyagi. Yes, na parang dapat may devotion yun no? Kasi magsasakripisyo ka na hindi ka pwede ng weekly Pero dahil ikaw ay nag-promise, no? That you are a member, active. Actually, ma'am, 2 nga yun kasi, ma'am. Para sa amin, parang kami yung mga active legionaries, no? Or Legion of Mary members. For the others, sila yung tinatawag namin na auxiliary members, no? Auxiliaries. Yeah, okay. Kung saan, bali yung active kasi yun yung parang merong field work. Diba? Yung lalabas ka to do, the active work. Whereas yung aming auxiliary members, ito yung mga kahit nasa bahay lamang, nasa kanilang opisina, they can be called a member of Legion of Mary kasi ang required sa kanila ay mga D. Mga D. Tama ba yung kapampangan na yun? Yes. Yun. So, yun po yun, ma'am. And, yun nga, entails devotion kasi naalala ko nga, I think nabanggit ko na din to once, no? Yun nga, yung theology and devotion, diba? Parang mas marami pagdating sa devotion yung nasa puso, diba? Yung parang, yes, of course. Paano magiging devotion, Miss Doris, kung wala sa puso? Yes, yun nga So, parang, dahil yun yung keyword doon sa amin, dapat yung action mo, which comes in our 3rd instruction, the performance of at least 2 hours substantial work within the week. Diba? So, we attend... Devotion talaga yan kasi. Diba? We attend meeting every week at hindi lang siya natatapos doon. Diba? Dapat meron kaming galaw, meron kaming aksyon. Nagdasal kami kanina or nagdasal kami ngayong week na to, ano ngayon namin i-apply yung aming dinasal. Yung lakas na kinuha namin dun sa aming pagdarasal, ma-apply namin dito sa aming apostolate work. No? Ito po yun dun kasi pumapasok yung ako minsan natatanong tungkol sa catechesis, diba? Yung pagkatikais ng mga bata. Though, yun nga kami, though hindi naman kami full-time catechists, diba? Kaya ang tawag namin minsan, kami ay nag-handle ng mga bata for the Children's Club, no? Children's Club. Oo, ito yung dahil nga trabaho talaga ng mga katekista, yung basic prayers and everything. Ika nga naalala ko tuloy nung guest natin si Sister Day, di ba? Bawal sabihin ng rigid. Yeah. Ano yung dapat na word, Ma'am Karen? Rigorous. Yan, di ba? Yan. So, sila yung merong ganun, no? So, kami naman ngayon, yung tinuro ng katekista, i-apply naman namin ngayon sa through devotion, 'di ba? Yung paano ngayon yung application sana nitong mga bata nito on a weekly basis, 'di ba? Kasi normally yung mga katekista or kapag ka nagka-catechize ka, merong certain parang period of time lang. Parang kunwari pini-prepare sila
for first communion. Yung mga pre-sacramental diba, seminars. Tapos after that, parang syempre, the catechist goes to another batch naman. Diba? So ngayon, kami naman po, parang sana may continuity. I mean, as part of our work, itong mga bata na to ay isinasama namin doon sa grupo kung saan madidevelop na yung kanilang devotion. So, follow through, no? Yes, kasi parang meron kasi kaming age para dun sa mga junior legionaries. Okay. Which is 12 years old to 17 years old. So, kapag ka below 12 sila, ito yung tinatawag namin Children's Club, wherein we will, of course, let them learn to pray the rosary at the start of the meeting. Tapos, doon sa gitna ng meeting namin, pinapa-report namin sila kung ano yung mga kagandahang loob na nagawa nila sa loob ng bahay. Yun yung tinatawag namin ang term namin doon ay Nazareth Spirit. Ayun, yun yung mga hindi natin natuloy na kwentuhan before. Sila. Siyempre, yung pagmamahal yun, ma'am, diba? Yung kaninang start natin na parang ang tanong namin sa mga bata is, paano nyo na-express ang inyong pagmamahal kahit bata pa kayo? Siyempre, sasagot nila, sumasagot po kami ng po at opo. Nagmamano po kami sa mga mas matatanda sa amin. Yung mga ganyan, no? And other things na pwede nilang gawin sa bahay. Nagtitiklo po kami ng damit. Nannilaban, ng kumot namin, everything. So, these things na mga small, shall we say, na small things na ginagawa ng bata, pinapa-report namin. So, para ma-encourage sila na gumawa talaga ng, hindi kailangan bilangin, no? But masasanay sila na gumawa ng mabuti. Inalalayan po namin si Lolang lumipat ng kalsada. Yung mga ganyan. Oo nga naman. Yung paggalang, specific pagsunod, respeto, diba? Yes. At saka yung active work. Tapos, ang third part, ideal thing is tuturuan namin sila ng mga makabuluhang bagay. Number 1, pwedeng kung marunong lang akong kumanta, tuturuan silang kumanta, di ba? Ayun si Sarah. Yes, siya yung pagturuin natin. Yan, no? Paggawa ng rosaryo, yung mga ganong bagay po. Ayan. So, yun po yun dun sa part ng apostolic or apostolate work namin. Na nakukuha namin yun sa devotion. Diba? I mean, ang source nun ay yung devotion ng Legion of Mary. So, yung dalawa. Apat yun So, hanggang dun muna po, ma'am. Baka may nagte-text na. Yung mga expressions of love na yan kasi, Miss Doris. Teka, backtrack muna, no? Paano? Kasi minention lang natin, binanggit lang natin na si Among Garu, ang inyong spiritual director. Yes. Pwede ba bumati na agad ng Happy Fiesta sa kanila para bukas? Oo nga, fiesta na. Hi, Among Gars! Ayan, opo. Kailan, ang tinatanong niyo po, ma'am, is kailan? Kasi, paano niya minandate yung Legion? Or, parang, although, hindi naman bago yan yun nga, sabi ni Mami dati, yung mga Legion of Mary talagang nagtuturo yan. May pinupuntahan ng mga bahay-bahay. Opo. Kung minsan nagbibigay ng instruction sa mga bata. Pero dito sa atin, paano umabot sa puntong sinabihan kayo ni Among Garu na sumali or magturo ng katekisis? Kasi dati parang domain talaga. May mga katekista na ngayon. Di tulad dati, yung mga katekista iilan lang. Ngayon marami-rami na, pero kulang pa rin syempre. Paano umabot sa puntong bigla kayong pinagturo? Kasi ma'am, ano yan? Part kasi ng apostolate work yan. Kasi kapag ang mga Legion of Mary ay na-organize sa parish, ang expected sa kanila, kung ano ang trabaho, kung anong kailangan ng parokya, yun ang gagawin namin. So parang, hindi parang, nandito si Father, our spiritual director, in coordination with the PPC or BPC, di ba? Tama ba? Chapel, tama. CPCs. Yung ganyan, no? Ano yung kailangan? Marami bang bata na naggalat sa daan, na naglalaro lamang? So, if that's the case, dapat merong catechetical instructions. Mga ganyan. So, yung mga batang nakakalat yung wala sa school or kahit paglabas na sa school.
Maraming kaso dito ng hindi kasal, hindi nabinyagan pa. So of course, the parish assistance that we can give is of course yung aming yung lagi ang paboritong work ng Legion of Mary ay home visitation. So ang home visitation po namin, doon namin ginagawa yung mga kahit parish assistance pa yan, yung mga campaigns, no? Na ano ba yung nangyayari sa parokya ngayon. So through our home visitation, ginagawa namin yan. And the 7 sacraments. Then, nung nalaman na ngayon na parang meron kaming catechetical instructions, meron po kasi kami, Ma'am Karen, na semi-annual report. No? Semi-annual report? Oo. Kanino nagre-report? Nagre-report kami dun sa council. Okay. No? Tapos, dahil nga po spiritual director namin si Among Garu, narinig niya ngayon yung reports ng ibang parokya. Yes. Na ang taas ng kanilang work on the catechism or yung catechetical instructions. And perhaps, tinamaan ng kanyang puso at sinabi niya, wow, okay yan na. So, dapat pala lahat ng legionaries ay matatawag na katekista at yun ay ginagawa nyo. Aba. Ayan. So, galing parang, oo nga naman, talaga naman. Kasi nga, yung pumunta ka sa bahay, na ang pag-uusapan nyo ay sacraments. Yes. Paano mo naman yun sasabihin kung hindi mo yun papracticein? Diba? So, yun po. Kaya ngayon, ang challenge nga po sa amin ay sana lahat ng presidia, yung presidia po kasi or presidium pag mag-isa lang, yun ang tawag doon sa mga grupo namin na nagmi-meeting sa chapel o kaya naman po doon sa parokya. So yun yung parang cell. Yes po. Yun. Okay. So sana merong apostolate work on catechetical instruction. Ba, maayos. Kasi yun nga yung need, kahit naman sino yung tanungin, yung mga guests natin dito, di ba? Mga commission on catechesis, kaya si Tita Dana field coordinator, si Father Bong, yung mga staff, o kahit si Father Pep, yung mismong archdiocesan director. Talagang aminado na kulang yung mga katekista. Tapos, papasok din tayo dun sa formation na sinasabi. Yun, Miss Dors, kasi mukhang bitin yung ating discussion on formation before. Paano nga yung simula? Yung paano, bago magturo yung isang Legion of Mary. Yes. So, syempre may sariling formation yan. Yung sabi mo nga, di ba, sa mga meetings, doon nakukuha pag nag-meeting, kasi nadidiscuss, yun yung simula. Tapos after that, saan na sila, kunyari, kailangan ng materials or ano? Yes. Kasi ang ideal po kasi, Ma'am Karen, no? Kasi syempre depende to doon kung nasaan kang parokya. Ano ba yung ino-offer ng parokya? But based on yung pinanggalingan ko po na parokya, no po, doon po kasi sa amin is si Father, talagang meron siyang formation for the catechist. No? Yes, kahit na LOM ka, kung ang klase, kasi po, pagdating sa oras, pagdating sa bata, hindi sila pwede ng iba-iba eh. So there's a parang schedule, kunwari, it's every Friday, no? Every Sunday after the children's mass. So after ng children's mass, yung mga bata, i-gather yun sa isang room, pagkatapos ikakatechize sila or bibigyan ng catechetical instructions. Si teacher legionary or yung mga catechist, kung yun ay Sunday, Friday, meron sila dapat attendan na formation. Okay. Tapos, dun sa formation na yun, si Father will give handouts na ito yung gagamitin nila for teaching. Yes, okay. oo. Pag hindi ka naka-attend sa formation, Ma'am Karen, hindi ka pwedeng magturo. Ala. So, may training nga naman talaga. O may formation din sila. And, ayun nga, yung mga schedule na yung talagang training for the catechist, kinoconduct dun sa parokya. Yung para ma-update sila. Yun. Yun po That's yung interesting. ideal. Na dapat naman talaga, di ba? Yes. Kasi kahit sino pa, actually, yung mga kakilala ko na mga nagtuturo talaga, in universities, yan yung mga hindi tumitigil sa pagbabasa at pakikipag, ano yung tawag dito? In Kapampangan, makipagtalamitam o nakikipagtalastasan. Ayan, oo.
Pero in fairness, ma'am, no, nakakita ako ng handbook or manual, no? Yes. Siguro sila Sister Day ang gumawa nito, no? Dito sa, ayan, kung saan naman ako ngayon, no? Meron ako nakita doon na, manual kung saan, yung step by step na gagawin ng mga katekista para dun sa batang, kunwari kung grade 3 sila, grade 4. At ito ay very, illustrative, diba? So, parang kung ikaw ay magbabasa as a catechist or LOM member na, madali mo siyang, or mas madali sa'yo na i-present ito sa mga bata. Ayan, so inilagay nila in paper, ika nga. So kung hindi makaya yung talagang training ng regular, meron siyang iniwan na manual for you to follow. Parang as your guide. Pwedeng self-study or sariling sikap. Yes. Pwede naman actually kasi inassume mo naman kung ikaw ay na-recruit na catechist or basta formator. May idea ka naman kung paano yung proper formation. So, yung continuing lang yung material updating. Kaya yun sabi ni Father Bong tsaka ni Tita Day. Para po ka rin kaluguran tamang katekista, text yun naman po nung mag-attend kayong updating seminars. At saka nung nuka rin kayo pong parokya. Papasa natin yan kina Tita Day at Father Bong. Kasi kita mo naman kung gaano kasigasig sila yung here, there, and everywhere. Nakakatuwa kasi ibig sabihin, yung archdiocese natin, responsive naman to the call. Tapos yung kwento nga ni Father Bong kahapon, kasi year of the parish. May catechesis din sila on the parish. Yes. Believe. Parang may schedule nga po yata. March po ba yun? Yes. So, Miss Doris, pag ganun, ayan, expressions of love for the church. Yung mga expressions of love natin, gusto kong marinig yung mga listeners natin. Tapos may isa, yung expression of love daw niya ay kung siya ay nagsisimba, kailangan inaalam niya talaga. Kunyari sabi niya, nung linggo, may CBCP statement. Ay, mahaba-haba yun. At hanggang ngayon, piniplay naman natin dito. Kaya actually, nag-comment nga siya. Natutuwa daw siya. At piniplay dito sa radio station. Kasi yung nare-remind, naaalala. Pero ganun daw yung ginagawa niya. Yung expression of love, kung nagsisimba siya at may mga statements, may mga anunsyo, inaalam daw niya. Pakibaluan ko po nung nanuya itang statement ita. Kung minsan umaabot pa daw sa punto, hindi siya officer yung considered lang siya na regular church goer. Pero active parishioner in the sense, yun nga, yung kung minsan sabi niya, hindi naman ako kakilala ng parish priest, pero umaabot ako ng secretary's office, tinatanong daw niya, ano yung inanunsyo ni Among nung linggo? Tapos sabi niya, yan, nakikinig daw siya sa atin. Ayan. I think, salamat po, sa inyong message, At I think ang nangyari sa kanya, busy lang. I mean, hindi niya masingit yung schedule, ng mga ibang, siguro ibang meetings, Pero in God's time, magugulat ka, miyembro na din yan. Ng organization. Ako naman, naniniwala ako, some people are not meant to be part of yung mga parish regular organizations na ganun. Pwede naman Yes. Pwede. Kasi depende sa personality. But, yun nga, at the very least, nakikialam. Yes. Pwede na yun. Nakikialam, tapos yun nga, biro mong itatanong, ano po yung inanunsyo ni, madalang lang yung ganun Yes. Sa mga panahong nilagi ko sa mga parokya, ilan din yung parokya na pinupuntahan namin, di ba? Parang wala akong alam na ganun yung talagang, pumupunta ng opisina para lang magtanong ng detalye, Although, may mga alam naman ako na parishioners, pag may anunsyo si Among, kunwari, kailangan po namin ng ganito, kunyari, may nasunugan, may ganyan. Mabilis yun Service. So, yung mga parishioners na hindi mo nakikita talagang pumupunta sa office, yung parang nagsisimba yun, nasa likod pa ng simbahan. Pero pag may need, yun, kung minsan kasama pa yung mga apo, kasama yung mga anak, may bit-bit na, ini po itang painto na ng Among, ini po itang pangulahit ng Among. Makikita mo, may mga relief goods na nandyan, may blankets, may kung ano-ano. Ano yun? Expression of love din yun. Kasi sa kanila, ang hindi ko lang pwede, yung regular. Yung merong exact time. Kasi hindi kaya ng schedule ko yan. Pero pag
available ako, darating ako dyan. Oo, Yan yung mga may dialogue nila. kakilala akong ganyan. Or, talagang kung, in one community. Kasi yung community na yan, every now and then, tinatawagan. Parang well-off yung community. Yung mga parishioners, hindi rin, wala rin yung walang regular schedule. Pero pag kunwari may mga panawagan, may nasunugan, may ganun, nagbibigay ng oras. Yung, may isa nga, kakilala ko to, personally, nag-leave para mag-repack. Diba? Yes. Anong tawag mo dun? Kundi expression of love, diba? Sana mas maraming Katoliko yung ganon. Tapos, may isa pa, nag-collect sa office mates. Ayun naman, medyo marami-rami. Marami akong kakilalang ganon. Sabi niya, yung parish namin. Kaya yung isang parish, nakita niya yung mga donors. Edi, nagpapadala din yan mga thank you text messages. Nung nakita yung listahan, sino to? So, tinanong ni parish secretary dun sa kakilala niya, sino to? Mga parishioners natin. Tapos nakita hindi. Kasi si parishioner, siya yung nagpunta sa mga office mates niya, nag-donate yung mga office mates. Ang naming ganun eh. Usually, pag may, di ba, tayong mga Filipinos, sikat tayo sa ganun. Pag panahon ng sakuna, lalabas at lalabas yung pagkakawang gawa, yung pagbabayanihan. Yes. Kaya, siya, hindi mo pwedeng sabihin na, yan si ganyan, o ako ganito, no? Kasi hindi mo alam. Totoo yun. Kasi pagdating ng araw na yun, nandyan sila eh. So parang, yung right timing lang. Diyan naman ako bilib sa ating mga Pilipino. Dito sa Pampanga, hindi ka na kailangan magtawag. Okay. Pag may nangyayari, yung sa amin yung community, maliit lang yung Santa Rita eh. Pag may nangyari, wala nang magtatawagan. Nandyan na yung mga tao. Tapos sila na, unti-unti, makikita mo na nag-organize na kunyari, may bagyo. May nag-overflow na yung river. Akala mo yung katabi lang ng river yung concern, di ba? Hindi. Makikita mo pati yung mga baryo matataas, yung hindi naman inaabot ng baha. Nandyan na, tumutulong. Tapos makikita mo, parang may foreman o commander o kung ano. Tapos tatanungin pa ng iba, sige, ano pa yung kailangan? Mamaya, nandyan na yung mga lubid, nandyan na yung, ano yan expression of love din. Yes. Kaya I hope yung ganitong mga pangyayari, Miss Doris, mas lalong lumaganap. Oo. At saka, I think, tama-tama na yung mga sunod-sunod natin na sinelebrate ng mga Year of Mercy, Year of Faith, diba? Yung ganyan. Yes, hanggang ngayon ay nasa parish. Palagay ko, malaking effect nito dun sa sa pananampalataya. Para yung expression ng love nila ay mag-manifest talaga, no? Ngayon pa man din, Year of the Parish, Communion of Communities. Ayan. Sige, ituloy natin yung ating kwentuhan pagkatapos ng ilang paalala at ang awit ng paghahangad. Loob ko
umakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang langit, ang Diyos ang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahiblay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawi ako Magbalik tamo po ngeni kay niking kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM. Inke katamong Archdiocesan Radio Station. Miss Doris, Yes. may question ako. Siyempre, pag expression of love, may mga ano din yan eh. May mga signifying actions. Kung minsan, yun nga, sasabihin mo, articulate mo, I love you, o kung ano man yung expression mo. O kung minsan naman, ipapakita mo through, dadalan mo ng pagkain, dadalhan ng kung ano. Yung mga expressions of love for the church. Kailangan nire-report din yan eh. Oh, yes. Kasi kung hindi para magbilang, no? Oh, diba? Hindi para magbilang ng magandang ginawa, no? Ay, hindi. Bakit nga ba? Oo, diba? Hindi ko para, I think, malaman kung nasaan ka na. Yun. Diba? Parang Yung status. Parang, yes. Oo. Kasi tayo rin naman ginagawa natin. Yung mga teenagers, alam nila yan eh. Mga kung yung love life nila, may mga anniversaries. Minsan nga nakikita ko monthsary. May word ba na monthsary? Wala. Pero, anyway, yung ganun, may mga status reports. Kasi para malaman where you are, ano yung status mo. Pag tayo ba, kunyari sa organization ninyo, sa Legion of Mary, paano yung reporting? Kasi dapat ba, kung nagtuturo ka sa isang maliit na school o baryo, hanggang dun lang ba yun? O nire-report din ninyo kay Among Gars or kung kanino? Yan. Okay. Kasi nga po, ma'am, di ba, meron kaming weekly meeting, no? So, sa weekly meeting namin, nire-report namin yung actual work done. Yes. Actual works, no? So, kung ikaw ay nag-catechize, kung ikaw ay nag-visit, i-report mo yun sa weekly meeting. No? Then, after 6 months, etong summary ng mga ginawa mo, gagawin mo na naman to ng report, ibibigay mo naman to sa vicariate level. No? Ito yung tawag namin curia. Okay. Pagkatapos ng curia, that's 6 months, i-gather or i-collate naman ngayon tong mga reports ng bawat vicariates or yung curia namin. Ito ay si curia, ay magre-report naman ngayon doon sa diocese, no? Nare tayo sa San Fernando. So si curia ng Mabalacat, example, no? Or yung vicariate ng Mabalacat, parang mas kabisado ko yata ang San Luis kasi bigla akong nawala eh, no? San Luis is Holy Redeemer, no? So magre-report si vicariate ng Holy Redeemer, no? So yun sa San Luis, magre-report siya sa diocese. No? Na ang tawag naman namin sa diocese ay comitium. Okay. Yan, doon ako nakasama. No? Ngayon, ang i-report niya ngayon, kung noon doon sa presidium level, doon sa parish or doon sa chapel, ito yung actual how many people have you encountered, have you catechized. So, medyo palaki na ng palaki yan. Pagdating dun sa council, ang aming reporting na Ma'am Karen ay based on medyo malaki ng anong ginawa mo
administration side? Ano ang ginawa ng curia mo or ng council mo sa apostolate? Ano ang ginawa mo sa growth? Ayan na. So parang ano na siya, nag-iiba na yung lumalawak na yung term or yung kung ano yung gagawin ng council mismo. Kasi the council must see to it na ito ay connected sa parokya. Okay. Ayan. So, ngayon, si Diocesan or Diocese of San Fernando, magre-report naman siya ngayon sa national, which is yun nga, yung tinatawag naming Senatus. So, kagaya namin po, May Ma'am Karen. structure nga talaga. Yes, so, kagaya namin, Ma'am Karen, we just had our report last January. No? Meron kaming meeting sa Manila every first Sunday of the month. Unless na lang, tumapat ng January 1 ng first Sunday, syempre. mamumove siya ng, of course, ng second Sunday. Okay. No? So, yun. Nag-report kami doon. Of course, dun sa reporting namin, malalaman dapat ng national or ng Senatus, ilang parokya ba ang nasasakop ng Diocese ng Pampanga. So, marireport doon, ilan ang parokya sa Pampanga na merong Legion of Mary na kung saan ine-expect na makaka-assist sila sa parokya. On the sacraments, on the catechism, and everything. Continuing expression of love naman yan. Yes, so yun. Kaya talagang welcome na welcome sa amin ang pag-attend ng PPC. Kasi yun yung alam namin na makatulong talaga kami dun sa mismong parokya. Kasi minsan, we had to admit na mahirap naman lumapit diretso kay Among eh. Oo naman. Natatanungin mo sa kanya, Father, ano po bang gusto nyong itulong namin sa inyo, di ba? Unlike ng pag-umattend ka doon sa PPC, di ba? Dahil ikaw ay representative, maririnig mo talaga doon yung detalye at kung paano ka makakatulong nang hindi magduduplicate yung trabaho. Yun. So, yun po yun. Tapos, yun po namang aming Senatus, no? Yun yung parang national. Ang report naman po nila again ay i-collate yung mga reports ng council ng provinces, i-report naman po dun sa aming headquarters sa Concilium sa Ireland. I-report doon yung lahat ng ginagawa ng Pilipinas. Yes. Aba, Miss Doris, talagang yan, yung status, tsaka na-check, yung gusto ko pag ganyan, na-check Yes. Masasabi na hep, medyo out of, yung out of line, o kaya, very good, yes, yung ma-affirm. Speaking of which, may texters din tayo. Yung sabi nitong isa na ayaw magpasabi kung sino siya. Yung kanyang expression of love daw. Halos katulad nung una nating texter. Tapos siya, ito ina-articulate, pinagdadasal daw niya, especially kapag wala na siyang magawa. Yung, kunwari, di ba yung instead na idol siya. Kasi kunwari, yung sitwasyon na may mga namatay, may ganon, wala na siyang magagawa, patay na. So, pagdadasal daw niya yun talaga. At seryoso siya dun sa dasal. So, expression niya talaga prayers. No? Oo. Although, nakikialam din naman to eh. Tapos, itong isa, 4143, I'm not sure, baka si Francis ito. Sabi niya, ngayon pa lang siya nakapag-text ulit at busy sa pagro-rosaryo, King Virgen, at nandin po inatadmila, ding mal-alarawan, King Good Shepherd Parish, apani muna na po, ning Parish Priest Reverend Father Ferdy Mangulabnan. Masaya mila pong inatad ding mal-alarawan with street dancers at dakal kami pong meki panatad. Yan. Galing naman ang that's another sharing. expression of love. Pag ganyan nga naman talaga, Miss Doris, di ba? Yung devotions, itutuloy natin. Yung mga devotions na yan next week. Susubukan nating i-re-echo yung mga discussion sa Subcommittee on Local Church Customs and Traditions. Kasi ano ba yung popular devotions natin? Sige, subukan natin next week. Pero ngayon po, ariyan tayong episode kening panalangin. King lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman puwing oras ning kay kaming kapamunan. Papasyag ming tulami, kanitimpig kalubong pa mi katagun. Ami sabi-sabi, mi papagkwento at mi ragdagabeluan, dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na detang kay kaming akakakwentuan. At syukaring karelang pibale-bale, pipagobran. O nung nulaman ka rin ngeni, para tila sanang maging masaya.
excuse me, pauli na naman ning pamanatili mo karing karelang puso. Pagkalub mo sana karela ing maya pakalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mo laking nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan o nanumang mabayat a kabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunus. Pagmingan keka iti, king lagyo ng Hesu Kristong kekaming ginu magari kayabe mo, at ning banalay espiritu manggaman king alanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. Kilagyo ng iba, pangkinganak, ang pangking Espiritu Santo. Amen. Ayan. Yan. So, maraming salamat po, no? Sa pagsama niyo po ng isang oras na kwentuhan. Ayan. Medyo... Ayan, ako po si Tita Doris na nakasama niyo po ulit. Maraming salamat po at ayan, pagdasal din po natin si Ma'am Karen. Medyo masama yung kanyang pakiramdam pero siya ay nandito pa rin kasama natin sa ating kwentuhan. King lagyo na po ning Komisyon ng Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Pasalamat at mamon ngayon aldo ngay ni. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan. Lukso sabay sigahan sa libutan. Ang ngalan niyang angking siningning ng bituin. Liwanag ng Diyos sumahati. Langit at lupa siya'y papurihan. Araw at talan siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ang Diyos sa tanan. Hallelujah! Magdisigaw sa lahat. Galingan niya'y wagas. Kayong dukha sa lahat. Pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Umayang ihayag, purihin siya. At ating ibon niyang awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus. Ang siyang sa mundo ay tumupos. Langit at lupa siya'y papurihan. Araw at talan siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan. Lukso sabay sigahan. Ang ngalan niyang angking siningning ng bituin. Liwanag ng Diyos sumahati. Langit at lupa siya'y papurihan. Siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ang Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan.